Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ang video natin ngayon ay ang ating pag-uusapan ay walang iba kundi si Risa Ontiveros. Meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ayan. So, ito na nga, dahil medyo naiipit na siya, siguro siya ay hiyang-hiya na at meron siyang ambisyon na maging presidente. Yun, nung lumabas yung alias Rene na kanyang witness sa against Pastor Kibuloy at against VP Sara and FPRRD, nang ito ay lumabas na sa kanyang puder, isiniwalat niya na siya ay binayaran. So ngayon, ang nangyari, dahil sa ito ay kumalat, nag-share na, ako nakapag-share din ako, baka kasuhan ako, wag naman, wala akong pera papunta sa, wala akong pera papunta sa judge, sa NBI, wala akong pera pag-hire ng lawyer. Pero yung shinare ko, blinak ng Facebook. Bago ako nag-share, marami mo na ang nag-share, pero hindi mo makikita sa aking FB kasi siya, blinak ng Facebook. So alam ng Facebook na meron siyang kababalaghan. So ngayon, hindi na siya nakapagtiis, tinira ng mga vloggers. Pero ang nakapagtataka, bakit DDS vloggers lang yung kanyang inihabla? Kasi nga, siya ay nag-file na ng kaso sa NBI. Ang tanong, yung mga finailan niya ng kaso ay kagaya din doon sa hearing ng TRICOM. Sa TRICOM. Yun ang nangyari. So, dito sinasabi niya na the damage caused by the libelous video is further aggravated by the action of several online personalities and content creators who have indiscriminately shared and circulated the said video across multiple social media platforms. These include but are not limited to the following individuals. So, ito yung tinira niya. Ito na yung nakalagay. Kasi nga naman, marami ang nag-share noon. Ala, kung kakasuhan niya, siyempre madami. Pero, bakit niya kakasuhan? Nagbigay ng opinion, nag-discuss, kasi nga freedom of expression. At saka, meron naman tayong tinatawag nga freedom of sapit. Freedom of speech. Yun ang, kung hindi tayo mag-uusap-usap, kung hindi natin pag-uusapan yung mga ganyang mga bagay, so ibig sabihin wala na tayong freedom. At saka isa din siyang government official na inihalal ng mga tao. So ang mga tao, syempre may karapatang pag-usapan siya kung ano may mga pangyayari. At isa pa, itong si Senator Risa Ontiveros, parang sanay na kasi ito mag-bribe. Kasi yun ngang video kong una, sinabi ko sa inyo na marami na nga siyang binayaran. At saka, parang nasa likod din yun siya nung kay Bicoy. At saka yung sa mga Las Cañas, Tina Dilima, at saka yung iba pang mga witnesses na dinadala sa Senado. So, marami ang nakakaalam at nasa record yan at makikita nyo kapag sinearch nyo, isearch nyo lang na Risa Ontiveros on bribery. Ayan, lalabas. Maraming lalabas dyan about sa mga bribery na yan. So, dahil nga siya ay galit na galit, ayan, nag-file siya ng complaint. Nag-file siya sa NBI. Maraming nagkukulong. O ito. Pero yung kanya namang inihabla, hindi sila mabasta-basta. So, unahin na natin si una, nasa listahan, si Trixie Cruz Angeles, abogado to. At yung kanyang partner na si Ahmed Paglinawan. At ang pangatlo, ito ang masaklap. Kasi ito si KLC o si Crizette, yung kanyang FB, Facebook ay si Kifi Chu. Hindi talaga siya nag-share, pero sinali. Ano yung pangalan niya? Pangalawa pa talaga siya. At itong si Rob Rances, ito, lagi din itong nag-share at saka merong napakahaba yung kanyang shinare about sa pangyayari kay Senator Risa Ontiveros at saka kay alias Rene.
Ang sabi kasi ni Rob Rances na sa halip na mag-file siya ng kaso, ng complaint about cyber libel, ay harapin niya, patunayan niya na nagsisinungaling yung si Rene. Kaso nga, pinatunayan niya na si Rene ay totoo. Kasi nga, sinong dinala niya si Rene sa Senado, sa hearing, ito ay nakatakip ang mukha. Now, nang siya ay tumiwalag parang Iglesia ni Cristo. Nung siya ay humiwalay kay Risa Ontiveros at gumawa ng video, wala nang takip yung mukha niya. So, ibig sabihin, hindi na siya natatakot. Nung una na nandun siya sa poder ni Senator Risa Ontiveros, siya ay takot. Baka siya balikan ng DDS, baka siya balikan ng mga QOJC, ng mga members o whoever na bumalik sa kanya. Pero ngayon, hindi na siya natatakot at lantad na lantad talaga. So, para sa akin, bilang isang ordinaryong tao, Pilipino na mahirap, na walang pera, ang dapat niyang gawin sana ay ihiring niya, ipatawag niya ulit si Rene at mag-usap sila doon sa Senado. Sana merong isang senador na magpapatawag kasi dito ay mako-question talaga ang kanyang integridad. So dahil nga sa kanyang ginawa, ayon si FARD ang nasa kulungan sa ICC. Dahil sa kanyang ginawa, si Kibuloy ay nasa kulungan hanggang ngayon. At dahil doon, sa kanyang ginawa pa rin, si BP Sara ay haharap sa impeachment trial. Yun yung mga nangyayari. Ngayon, nag-additional naman siya ng mga kalaban. So, ang pang-apat ay si Sas Rogando Sasot. Pero itong si Sas, wala naman sa Pilipinas, andun sa China, bahala siya. At ang isa ito naman si Aaron Peña alias Old School Pinoy. At saka si Jisonza. Si Jisonza ay meron na siyang official statement na bakit mo siya isasali, nandun siya sa bukid. At ang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 6 si Jason sa pang 7 si Banat Bay. Yon si Banat Bay. Grabe talaga siya bumanat. At pang 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 8 ay si Tio Moreno. Naglabas na rin siya ng kanyang official statement about the case. At ang sunod, ang pang 9 ay si Riddle Isguera. Hindi ko pa nababasa yung kanyang statement. At si Joey Cruz, alias Joey de every other day. So ito si Joey Cruz talagang nag-share siya ng video at marami pa siyang masinabi. At saka si Eric Celes. And ang last, ito yung pinakamatigas. Lagi to, naku, grabe talaga to si Attorney Rani Randolph B. Libayan o batas natin o mga kabatas. So, aabangan natin kung ano ang mangyayari sa kaso na final ni Senator Risa Ontiveros kasi nag-iinit na ngayon. Painit ng painit at baka may madagdag. Huwag mo akong idagdag, please. Wala akong pera. Nag-share lang naman ako. Hindi naman kita siniraan. Bakit naman ako magsisira sa'yo, no? So, yon mga Kapinoy Crew TV. Bago tayo mag-end, pakinggan muna natin to. Tingnan mo. Imaginein mo to. Grabe talaga, as in super. So, talagang kilalang kilala. Pakinggan natin si Attorney Topacio. Ito yung kanyang sinabi. Okay na? O, sige, salita ko na. Meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento Oh, see? Ugali talaga. So ngayon, si Attorney Topacio, nagpahayag naman siya na ugali talaga niyang magtamper. So pag sinabi niya magtamper, baka liable na naman yon. So baka Attorney Topacio, ikaw yung pang 13 na kakasuhan. Ako pang 14, basta wag niyo akong kasuhan. Wala akong pera, please. Konti nga lang ang views ko. Okay, so ituloy natin. Alam na alam ni Attorney Topacio kasi sila din lang yung nagkikita-kita. O ito, sige, ituloy natin. ko sa inyo. You remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Kian, yung nabaril ng mga pulis. Oh, yun. Kian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis doon. Actually, nilapit sa akin yan ni General Abayalde. I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, in
defensible yung posisyon noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, it should let justice take its course. Anong ginawa ni Ms. Riz Ontiveros? May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Anong ginawa ni Ms. Riz Ontiveros? Yun nga, naging issue din yan yung pagtatago niya ng mga witnesses na isang, nag-viral din yan, sumikat din yan na balita kasi tinago nga niya. So, okay, tuloy, Attorney Mga Topacio. witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya para turuan niya kung anong sasabihin. Which for me is objectionable. Kaya na-involve ako, the father of one of the witnesses went to us. Meron kaming grupo, yung Citizens Crime Watch. Nandyan yung aming Pangulo. Nandyan na ba si Mr. Magpantay is here. Pantay siyang national president namin ng Citizens Crime Watch. Lumapit yung tatay sa amin. Nagpatulong kasi ayaw daw ibigay ni Riz Ontiveros yung anak niya. Pumunta kami sa CIDG. We tried to retrieve the minor child. Ayaw ibigay. Kidnapping charges were filed against Riz Ontiveros. I-google niyo po. Okay. O, see? Kidnapping and child abuse yung nangyayari. Bakit andyan pa siya? Dapat, patunayan niya muna na hindi nga siya nagbayad, hindi niya binayaran yung si Rene. Sa halip na magalit siya at yun, kakasuhan niya. Oh my God. Okay, so yun lang po. Abangan natin kung ano ang mangyayari. Painit ng painit ang mga pangyayaring ito. At nalilihis na ang ibang mga issue. So yun lang po. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe sa aking bahay. Thank you. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.